Sa San Francisco, ang mga FBI agent na sina John Crawford at Tom Lone ay nasa isang dock warehouse. Doon, tila nagkakaroon ng bar-ilan ang Chinese triads laban sa isa pang grupo. Habang umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa likuran nila, tila kalmado lamang ang dalawa. Naiinis si Crawford dahil sa 2 taong trabaho na nawala lamang sa loob ng ilang minuto. Pareho nilang kinasa ang kanilang mga baril at sumugod sa gitna ng kaguluhan. Nakita nila ang maraming walang buhay na katawan na nakahandusay sa lupa habang papalapit sila sa pinanggagalingan ng putukan. Napansin ni Crawford ang isang bala sa lupa at tila kinabahan siya, ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, si Tom ay nasa gitna na ng isang matinding bakbakan, na agad namang sinamahan ni Crawford. Maya-maya, nakita ni Crawford ang isang lalaki na pinapatay ang isa pang tao, ngunit mabilis itong tumakas bago pa siya mapatay ni Crawford. Samantala, napatumba ni Tom ang isa pang kalaban habang si Crawford naman ay naglalakad sa paligid ng pantalan. Bigla siyang nabaril sa balikat. Sa sandaling iyon, tila nag-flash sa kanyang isip ang buong buhay niya, hanggang sa ang lalaking malapit ng bumaril sa kanya ay biglang tinamaan ng bala sa mukha at nahulog sa tubig. Agad ipinaliwanag ni Crawford kay Tom na ang Yakuza ang umupo sa isang independent contractor upang patayin ang mga triads. Nakakatawa mang isipin, ginamit din ng CIA ang parehong assassin na kilala sa pangalang Rogue, ngunit pinagtaksilan nito ang sarili niyang mga tauhan at pinatay ang 5 ahente. Ipinakita ni Crawford kay Tom ang trademark ni Rogue, mga titanium shells na may uranium slugs. Hindi nagtagal, dumating din ang mga pulis sa lugar, at agad na ipinakita ng dalawa ang kanilang mga FBI badge. Pagkalipas ng ilang araw, ibinigay ng asawa ni Tom ang telepono sa kanya. Si Crawford ang nasa kabilang linya at sinasabing baka medyo mahuli siya sa panunood ng laro sa bahay ni Tom. Dito rin ipinakilala ang asawa ni Crawford na si Jenny. Pagkatapos nilang magpaalam sa telepono, may isang kotse na huminto sa labas ng bahay ni Tom. Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan habang may hawak na baril. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at pinabagsak sa sahig ang asawa ni Tom matapos silang mag-agawan. Pagkatapos nito, binaril niya si Tom sa mukha at itinapon ang kanyang katawan sa isang silid kung saan naroon ang kanyang asawa at anak na babae. Naglagay siya ng 2 bala sa mga mahal sa buhay ni Tom at pagkatapos ay sinunog ang bahay. Nagising si Crawford nang gisingin siya ng kanyang asawa matapos nitong mapansin ang napakaraming pulis sa bahay ni Tom. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at ipinakita ang kanyang FBI badge. Narinig niyang may 3 namatay, at nang makita niya ang isa sa mga bangkay, halos masuka siya. Samantala, umiiyak ng todo ang kanyang asawa habang si Crawford ay pumasok sa loob ng bahay upang maghanap ng mga posibleng ebidensya. Habang nag-iimbestiga, napansin niya ang parehong shell casing na nakita nila noon sa dock. Kinuha niya ito at lumabas ng bahay habang mahigpit itong hawak sa kanyang kamay. 3 taon ang lumipas. Isang Spiker C8, para sa mga mahilig sa kotse, ang huminto sa labas ng isang club. Bumaba si Rogue at agad na nakapasok sa loob bilang VIP. Dumiretso siya sa mga gwardya at mabilis na hiniwa ang dalawa. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa kinaroroonan ng mga miyembro ng Yakuza at agad na pinagbabaril ang ilan sa kanila. Agad namang bumunot ng mga baril ang natitirang miyembro ng Yakuza at pinaputok ang mga ito hanggang sa tumigil na ang putukan. May isang lalaki na lumapit upang tingnan kung patay na si Rogue, ngunit sa halip na si Rogue ang makita niya, bumalik ang aso ng lalaki. May dala itong pampasabog. At boom! Isang miyembro ng Yakuza na nakaligtas. Pa sa pagsabog ang nakakita kay Rogue at nagsabing hindi nila papayagan ang pagtataksil. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, patay na rin siya. Ilang minuto lamang ang lumipas, at ang lugar ay napunta na sa kontrol ng pulisya. Dumating si Crawford kasama ang isa pang ahente na nagngangalang Wick. May isang lalaki na tila nakaligtas sa pagsabog, kaya lumapit si Crawford upang tulungan siya. Para siyang doktor na nagsasagawa ng operasyon. Ngunit nagsisigaw ang lalaki sa takot nang mapagtanto niyang si Crawford ay nagtapos lamang sa isang online course. Agad nitong sinabi kay Crawford na si Rogue ang may kagagawan ng pagsabog sa lugar na iyon. Dahil dito, nagkaroon si Crawford ng isang nakakatakot na panaginip ng gabing iyon tungkol sa pagkawala ng kanyang kaibigan dahil sa malupit na assassin na iyon. Nagising siya dahil sa tunog ng kanyang tumatawaging telepono. Nang sagutin niya ito, si Jenny ang nasa kabilang linya. Gusto nitong panoorin niya ang basketball game ng kanilang anak. Ngunit nang sabihin ni Crawford na nahanap na niya ang pumatay kay Tom, sinabi ni Jenny na ang kanyang pagkahumaling sa paghihiganti ang Samire sa kanilang pagsasama. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang telepono, pumunta si Crawford sa FBI headquarters, kung saan isang lalaking sniper ang pumasok sa eksena.
Ang team, kabilang ang isang miyembro na nagngangalang Maria, ay nag-usap tungkol sa kaso. Napag-alaman nila na tila pinagtaksilan ni Rogue ang Yakuza at ang kanilang leader na si Shiro. Ang isa pang kriminal na organisasyon, ang Triads, ay pinamumunuan naman ni Chong, isang kilalang malupit at walang awang pinuno. Sa pagitan ng dalawang grupong ito ay si Rogue, ang assassin. Samantala, kumuha si Rogue ng ilang pistola at umalis. Nagtungo siya sa mansyon ni Chong sa California. Ipinakilala ni Chong ang kanyang asawa kay Rogue at binati siya sa mga kamakailan nitong pagpatay sa mga miyembro ng Yakuza. Kinausap ni Chong si Rogue tungkol sa katapatan, ngunit sinigurado ni Rogue na malinaw kay Chong na hindi siya yumuyuko kan inuman. Pagkatapos nito, umalis si Rogue upang tapusin ang kanyang misyon. Inutusan naman ni Chong ang dalawang lalaki na sundan siya. Samantala, sa estate ni Shiro sa Japan, nakikipag-duel si Shiro sa isa sa kanyang mga tauhan. Patuloy na nagkakabanggaan ang kanilang mga katana habang naglalaban. Sa isang sandali, nagawang tamaan ng batang lalaki si Shiro. Agad itong humingi ng tawad, ngunit sinabi ni Shiro na huwag siyang mag-alala. Pagkatapos ay agad niyang pinatumba ang batang lalaki at umalis kasama ang kanyang anak na si Kira. Binanggit niya na may mga kabayo na ipapadala papuntang San Francisco, isang bagay na nabanggit din ni Chong kay Rogue. Inutusan niya si Kira na pumunta sa San Francisco dahil hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang sarili niyang mga tauhan. Kaya umalis si Kira upang tiyaking ligtas na makarating ang mga kabayo. Samantala, nagtungo si Crawford sa isang underground fighting club at nakita roon ang isang lalaking nagngangalang Benny. Pumasok sila sa isang silid kung saan sinabi ni Benny na mayroon siyang impormasyon tungkol kay Rogue. Lumabas na ang gumagawa ng bala ni Rogue ay napatay, pati na rin ang dalawang lalaking eksperto sa facial reconstruction, na parehong namatay sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari. Ang ikatlong surgeon naman ay tila nawawala. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa mga triads na nagbabayad sa isang koneksyon nila. Dito nagsimula ang mas mahalagang bahagi, ang tinatawag na mga kabayo, ay maayos na inilagay sa loob ng mga truck. Mukhang may higit pang lihim sa mga sasakyang ito kaysa sa nakikita sa labas. Umalis ang convoy, ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay pinalibutan na sila ng mga pulis. Sinabihan ang mga lalaki na manatiling kalmado. Bumaba ang mga pulis mula sa kanilang mga sasakyan at pinapwesto ang mga miyembro ng Yakuza sa tabi ng bakod upang kapkapan. Pagkatapos ay dumating ang tiwaling police captain na nabayaran na pala. Lumapit siya sa isang miyembro ng Yakuza at sinabi na gusto na niyang makuha ang pera. Ngayon, kinuha niya ang pakete at sinabi sa lalaki na maayos na ang lahat. Pagkatapos ay boom, biglang sumakay ang mga triad sa mga truck at inagaw ang mga ito habang pinapanood lamang ni Rogue mula sa malayo. Ilang segundo lang ang lumipas, sinuri ang mga sasakyan para sa kanilang nakatagong kargamento. At oo, totoo nga ang mga kabayo, ngunit gawa pala ang mga ito sa purong ginto. Tinanggap ni Rogue ang kanyang gantimpala na pera, at kalaunan ay dumating din ang mga tunay na pulis kasama si Crawford sa pantalan. Doon nila nakita ang mga patay na miyembro ng Yakuza. Sinabi ni Crawford sa kanyang mga tauhan na isa itong napakalaking heist, at may isang bagay lang na makakapagpababa sa mga Yakuza mula sa kanilang mga sasakyan ng walang armas, ang mga pulis, o kahit man lang mga nagpapanggap na pulis. Kinabukasan, pumunta ang FBI team sa isang restaurant kung saan nakita ni Crawford ang tiwaling police captain at agad niya itong sinugod. Dinala niya ito sa banyo at doon pinagbubugbog habang iniimbestigahan. Sinabi ng kapitan na may isang lalaking hindi niya kilala ang nagbanta sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak, kaya napilitan siyang sumunod. Habang inilalabas nila ang kapitan, bigla itong tinamaan ng bala sa dibdib. Itinapon ni Rogue ang baril at agad na tumakbo palayo. Sa wakas, nakita ni Crawford ang lalaking matagal na niyang hinahanap, at kumulo ang galit at paghihiganti sa kanyang mga mata habang hinahabol niya si Rogue na parabang nakasalalay rito ang kanyang buhay. Nagkaroon pa sila ng habulan na parang parkour, at nagawa ni Crawford na itulak si Rogue palabas ng isang bintana. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho na naman ang assassin. Sa Yakuza headquarters sa San Francisco, pumasok si Kira sa opisina ng dalawang pinuno at ipinakita sa kanila kung gaano sila kaina, na parabang malinaw niyang ipinaparamdam na siya na ngayon ang may kapangyarihan. Kinabukasan, nakatanggap si Crawford ng isang misteryosong tawag mula kay Rogue na gumagamit ng binagong boses. Sa hindi malamang dahilan, ibinigay ni Rogue kay Crawford ang lokasyon ng ninakaw na kargamento, at pagkatapos ay agad niyang ibinaba ang telepono. Sa warehouse ni Chong, dumating ang FBI at pulisya sa lugar. Ipinakita nila kay Chong ang search warrant upang halughugin ang lugar, at inutusan ni Chong ang kanyang tauhan na buksan ang pinto.
Sa loob, may isang lalaking mag-isa na inutusang sumuko. Lumalabas na ito ay si Rogue, ngunit may hawak siyang pasaporte na may pangalang Victor Shaw. Inikot siya ni Crawford at sinabing magaling ang trabaho ng surgeon, ngunit naaalala pa rin niya ang mga mata ng lalaking ito. Inimbestigahan niya ang nakamamatay na assassin, ngunit nanatiling tahimik si Rogue kahit nabanggitin pa ni Crawford kung paano nito pinatay ang pamilya ng kanyang kaibigan. Bumalik si Wick at sinabi kay Crawford na malinis ang warehouse. Dahil dito, wala silang ebidensya upang arestuhin si Rogue, kaya napilitan silang umalis matapos lamang kumuha ng larawan. Samantala, sa mansyon ni Chong, pinuri ni Chong si Rogue dahil sa pagtatago ng mga sasakyan bago dumating ang pulis, hindi niya alam na si Rogue mismo ang tumawag sa mga ito. Sa kabilang banda, kitang-kita ang galit ni Crawford. Halos sumabog siya sa matinding galit at pagkadismaya, patuloy na nasasaktan sa pagkawala ng kanyang kaibigan at ng pamilya nito. Pagkalipas ng ilang araw, habang nilalaro ni Rogue ang kanyang baril, nakikipaglaro naman sa kanya ang anak na babae ni Chong. Nang makita ito ng ina ng bata, pinaalalahanan niya si Rogue na huwag paghaluin ang negosyo at pamilya. Kinagabihan, sa Triad District, dumating ang isang Yakuza biker sa harap ng mga triads at gumawa ng eksena na nag-udyok sa mga ito na sundan siya. Ang misteryosong driver ay inakit ang mga humahabol papunta sa Yakuza District. Nang makita ng mga Yakuza ang mga triads sa kanilang teritoryo, agad nagsimula ang madugong labanan sa pagitan ng dalawang sindikato. Mula sa malayo, ibinunyag ni Rogue ang kanyang mukha, pinapanood ang reaksyon ng mga triads habang sila ay pinagbubugbog at pinapatumba. Pagkatapos ay sumali siya sa labanan at sa wakas ay na-corner ang huling miyembro ng triads, mukhang hindi talaga nakinig si Rogue sa payo ng kanyang mga magulang na huwag paglaruan ang pagkain, ngunit kalaunan ay tinapos din niya ang buhay ng batang iyon. Kinabukasan, nakita ng FBI ang madugong eksena sa kalsada. Isang salita lamang ang babagay sa mangyayari, digmaan. Samantala, sinabi ni Chong sa kanyang mga tauhan na huwag gumanti dahil malaki ang panganib kung lalaban sila. Pagkatapos, inutusan niya si Rogue na siguraduhing mananatiling ligtas ang kanyang asawa at anak na babae sa gitna ng kaguluhan. Lumapit si Rogue sa pangalawang pinuno, na ang kapatid ang pinatay niya, at iniabot ang isang kahon ng posporo na may nakasulat na lokasyon ng isang Yakuza safe house. Sa safe house, binabantayan ng FBI ang lugar habang nagkakaroon ng pulong ang mga Yakuza. Nagtatawanan at nag-uusap sila nang mapansin ng FBI ang mga triads na pinapatay ang isang miyembro ng Yakuza. Agad nilang ipinaalam ito kay Crawford. Hindi nakinig ang mga triads sa utos ni Chong at pumasok sa tea house, kung saan sinimulan nilang patayin ang lahat ng makita nila. Pinaputukan nila ang mga paper walls at napatay ang karamihan sa mga Yakuza. Habang dumarami ang mga sumasali sa labanan, nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng triads at FBI. Gumanti naman ng putok ang mga Yakuza laban sa triads hanggang sa tuluyang mamatay ang lahat ng Yakuza sa loob. Sumugod si Crawford sa lugar kasama si Wick, at pinasok nila ang tea house. Sa loob ng ilang segundo, natutukan ng baril ng FBI ang mga triads at isa-isa silang inaaresto. Bigla na lang boom, dumating si Rogue at isa-isang pinatay ang mga triads. Dahil sa kaguluhang iyon, nagkaroon ng pagkakataon ng ilang triads na tumakas. Tumakbo si Maria para iligtas ang sarili, nabaril si Wick, at napabagsak si Crawford. Si Crawford na lamang ang natitirang FBI sa loob ng tea house. Sabay-sabay siyang sinugod ng mga kalaban, ngunit napakahusay ng kanyang kakayahan at bilis. Isa-isa niyang pinatumba ang mga kalaban hanggang makita niya ang huling Yakuza na sugatan sa isang silid. Binaril niya ito at agad na lumabas. Sa labas, nakita niya si Rogue sa kanyang sasakyan. Agad niya itong hinabol, at nagsimula ang isang matinding habulan sa mga kalsada. Halatang nag-e-enjoy si Rogue sa habulan, ngunit hindi papayag si Crawford na makatakas ang pumatay sa kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, naaksidente ng malala si Crawford at nasira ang kanyang sasakyan, kaya nakatakas si Rogue. Kinabukasan, tinawagan ni Rogue si Chong upang sabihin na sinuway ng kanyang mga tauhan ang utos at lahat sila ay napatay. Sinabi ni Rogue na sinubukan niya silang pigilan ngunit wala siyang nagawa. Lumalabas na bumalik si Rogue sa Yakuza, at inutusan siyang patayin si Chong pati na rin ang asawa at anak nito, kahit nag-aalangan siyang gawin iyon. Samantala, muling sinermona ni Jenny si Crawford tungkol sa napakaraming lalaking may baril sa labas ng kanyang bahay. Sinabi niyang ang obsesyon ni Crawford ay maaaring magdulot ng kamatayan sa lahat. Tinawagan ni Benny si Crawford at sinabi na natagpuan na nila ang ikatlong plastic surgeon sa Mexico. Sa loob ng ilang oras, natunton nila ito at tinutukan ng baril nina Crawford at Benny. Napilitan itong magsalita. Sinabi niyang halos mapunit ang mukha ng lalaki, kaya inayos niya ang mga muscle,
nerves, at facial bones nito. Kinumpirma niyang iyon na ang bagong mukha ni Rogue. Sa mansyon ni Chong, inihahanda niya ang kanyang pamilya upang umalis, ngunit hindi niya alam na may isang assassin na parang ninja ang pumasok sa kanyang ari-arian. Habang nililinis ni Chong ang kanyang mga drawer, pumasok ang kanyang kanang kamay at tinutukan siya ng baril, sinasabing traidor si Chong. Nagbarilan ang dalawa hanggang sa pumasok si Rogue at pinatigil ang lalaki. Sinabi ni Chong na tapat na kaibigan ang kanyang tauhan. Sumagot si Rogue na tama siya, at binaril si Chong. Kasabay nito, pinaslang ng mga tauhan ng Yakuza sa labas ang lahat ng gwardya. Naiulat ito ng isang FBI agent kay Crawford. Pumunta si Rogue sa asawa at anak ni Chong, at 2 putok ng baril ang narinig sa labas. Hiningi ng mga Yakuza na makita ang mga bangkay, ngunit pinatay ni Rogue ang lalaking nagsabi nito. Nang umatake ang iba, madali niya silang pinatay. Sa huli, lumabas na pinatawad ni Rogue ang mag-ina at pinatakas sila sa sasakyan bilang pagtupad sa kanyang pangako. Naipaalam kay Crawford na ginagamit ni Rogue ang Yakuza at triads laban sa isa't isa. Dumating si Shiro sa lungsod at sinabi sa kanyang anak na gusto niyang bumalik ito sa Japan. Dumating si Crawford at binati siya sa Amerika. Ipinakita niya ang mga larawan ni Rogue na pinapatay ang sarili nitong mga Yakuza at tinanong kung may kinalaman siya. Nagkunwari si Shiro na walang alam. Kinabukasan, nagkita sina Rogue at Shiro. Dala ni Rogue ang malita na may mga gintong kabayo. Ibinigay niya ang mga ito kay Shiro, at bilang kapalit ay binigyan siya ng isang malita na may pera at folder ng kanyang pagtataksil. Inutusan ni Shiro ang kanyang mga tauhan na interogahin si Rogue upang malaman kung nasaan ang asawa at anak ni Chong. Pagkatapos ay sinira niya ang mga kabayo at nalaman na peke ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, pinatay ni Rogue ang mga bantay na nagbabantay sa kanya. Lumabas si Shiro at may sumabog na bomba na nagpatamba sa kanya. Gumamit si Rogue ng 4 na bala upang patayin ang 4 na lalaki. Kumuha ng katana si Shiro, at ibinaba naman ni Rogue ang kanyang baril at kumuha rin ng sarili niyang katana. Tinanong ni Shiro kung bakit siya pinagtaksilan ni Rogue matapos ang lahat ng taon. Sumagot si Rogue dahil sa isang partikular na pagpatay na iniutos ni Shiro 3 taon na ang nakalipas. Nagduel ang dalawa. Madaling napabagsak ni Rogue si Shiro at tinutukan ng kutsilyo. Sinabi niyang hindi sana ginalaw ang asawa at anak ni Tom. Nagpatuloy ang laban at parehong nasugatan ang kanilang mga braso. Dito ibinunyag ang katotohanan, nakaligtas si Tom sa laban nila noon. Napatay niya si Rogue at binaril sa mukha upang itago ang pagkamatay nito. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang mukha at boses upang maging si Rogue. Ginawa niya ang lahat ng ito upang hanapin at patayin si Shiro. Ngunit ibinunyag ni Shiro na ang taong nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol kay Tom at sa kanyang pamilya noon, pati na rin sa lokasyon ng triads, ay si Crawford. Pinatay ni Tom si Shiro at nang maalala niya ang kanyang asawa at anak na babae, makikita ang matinding galit sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nakatanggap ng pakete ang asawa ni Chong. May sulat sa loob na nagsasabing magsimula siya ng bagong buhay, at bilang regalo ay ibinigay sa kanya ang gintong kabayo. Si Kira naman ay nakatanggap din ng pakete na may parehong sulat, ngunit nang makita niya ang ulo ng kanyang ama sa loob, nabigla siya. Tinawagan ni Tom si Crawford at sinabi na magkita sila sa pantalan kung saan sila unang nagkita. Agad na tinawagan ni Crawford ang kanyang sniper upang sumama. Habang naglalakad si Crawford sa pantalan at tinatawag si Rogue, bigla siyang nadisarmahan at nagsimula silang mag-away. Napakabilis ng kanilang galaw. Gumamit sila ng mga pala, nagbuno, at nagpalitan ng suntok. Sa huli, nailagay ni Crawford si Tom sa chokehold. Tinanong ni Tom kung bakit niya ginawa iyon, ano raw ang ipinangako ni Shiro kapalit ng buhay ng kanyang pamilya. Doon napagtanto ni Crawford ang katotohanan, si Rogue ay si Tom. Tumingin siya sa mga mata nito at alam niyang totoo iyon. Nahulog sila mula sa bintana at wala sa tamang posisyon ang sniper upang barilin si Tom. Sinabi ni Tom na hindi niya akalaing ang landas papunta sa pumatay sa kanyang pamilya ay magdadala pabalik sa kanyang matalik na kaibigan. Tinanong ni Crawford kung maaari ba siyang patawarin. Sumagot si Tom na patay na si Tom. Habang papaputok na sana ang sniper, tumalon si Crawford sa harap at tinamaan ng bala, pinrotektahan niya ang dati niyang kaibigan. Ilang oras ang lumipas, sumakay si Rogue sa kanyang sasakyan kasama ang isa pang gintong kabayo at nagmaneho papunta sa highway. At doon nagtatapos ang kwento.